Love is an ideal thing. Marriage, a real thing. A confusion of the real with the ideal never goes unpunished. Kaya hirap ang mga Pilipino sa pag-abot sa isang lasting relationship is because they do not have an idea how a relationship should be viewed and be treated. Well, this is Pinoy Extreme and ngayon pag-uusapan natin ang pagmamahal. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Now, karamihan kasi sa mga Pilipino, tinitignan nila ang pagmamahal bilang isang emosyon, bilang isang feelings. Ngayon, ang problema kasi doon, feelings are very erratic or madaling magbago. One day, mahal na mahal mo siya. The next day, naiirita ka sa kanya. The third day, namimiss mo siya. The fourth day, ayaw mo siyang makita. Okay, gawin pa natin komplikado. Now, nag-aaway kayo ng jowa mo. Now, yung pag-aaway nyo ng jowa nyo, dahil nga hindi na kayo nagkakaintindihan, kasi either or pareho kayo, walang pakialam, 'di ba? Pag nakatagpo ka ng isang taong kayang intindihin yung gusto mong ipahayag sa partner mo, nagkakaroon ng transference na tinatawag sa psychology na kung saan natatransfer yung emotion natin sa partner doon sa taong umiintindi or nakakaintindi sa atin. And that's just one. Now, of course, si partner, na-notice niya na, oy, grabe yung closeness nyo ah. Dapat tayo lang yung ganyan ah. Eh, paano nga kayo magiging ganun? Paano mo maibibigay yung nakukuha ng partner mo sa ibang tao kung walang pakialam doon sa nararamdaman or iniisip ng partner mo, 'di ba? And yun na nga, nagkapalagayan, 'di ba? They are very attracted to one another enough para mag-sex sila. Nag-sex sila. Ngayon, yung hormones sa katawan ng tao, dopamine, serotonin, oxytocin, those are pumped up sa katawan natin. And that produces the feeling of being in love. Feeling mo, ang saya-saya mo, feeling mo, ang kulay ng buhay, feeling mo, relax ka. Those are because of those hormones na pumped up during orgasm. So, lalo ka ngayon nalito. Kasi nga, feeling mo, mahal mo na yung bago mo. Ngayon, iniwan mo yung pamilya mo para doon sa bago mo. Thinking that you two are the perfect match together. Kasi nga, kala mo, mahal mo na yung tao na yon, pero yun pala, 'di ba? Yung feeling na yon ay dahil lang sa hormones na elevated dahil nag-sex kayo. Ang komplikado, 'di ba? Dagdagan pa natin. After mong iwan yung pamilya mo, nagtagal kayo, 1, 2, 3 taon, nag-wear off yung feeling na honeymoon. 'Di ba? Natapos yung honeymoon phase yung dalawa. Pumasok ngayon yung problema, yung away, yung realidad ng buhay. Anong nangyari? Na-realize mo na mas mahal mo pa pala yung nauna kaysa doon sa bago. But now, maybe it's too late because naging indifferent na yung mga anak mo sa'yo, nawala na rin yung connection mo doon sa nauna mo. All because we do not have an idea kung ano ba talaga ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay isang choice na ginagawa ng dalawang tao para
magstay sa isa't isa at tulungang i-improve yung isa't isa hanggang sa mamatay sila. In sickness and in health, for better or worse, till death do us part. Love is a choice. A choice until the end. This is Pinoy Extreme. Have a good day.